Samantala, naisamang linawin ng Commission on Elections o COMELEC ang pagbasura ng Korte Suprema sa second placer rule sa eleksyon. Sa ilalim nito, ang ikalawang kandidato na may pinakamataas na boto ang siyang dapat papalit at mauupo sa pwesto. Pakinggan ang report ni Kyle Bulyas. Magsusumite ng mosyon ng Commission on Elections sa Korte Suprema para linawin ang naging pagbasura sa second placer rule. Batay sa pinakahuling ruling na inilabas ng Korte, tanging ang rules of succession na lamang ang susundin oras na madiskwalipik ang isang kandidatong nanalo sa halalan. Sa panayam ng DZRH News kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, ipinaliwanag nitong sa kasalukuyan ay nakadepende sa kasong kinakaharap ng isang kandidato ang magiging desisyon. Ayon sa Haloshos versus COMELEC, kapag cancellation ng kandidatura, dito sinusunod ang second placer rule kung saan ang ikalawang kandidato na may pinakamaraming boto ang ipoproklamang nanalo. Pero kung disqualification naman, dito napapasok ang rules of succession kung saan ang mauupong alkalde, ang vice-alkalde at ang papalit naman sa kanya ay ang number 1 councilor. Batay naman sa Magundadato versus COMELEC na pinakahuling inilabas ng Supreme Court, wala ng distinction at susundin na lamang ang rules of succession. Kapag lumabas ang desisyon after the election, nanalo ka, pero ikaw pala ay nagsinungaling doon sa mga binanggit ko na grounds, ang makakaupo Sir Angel, kung ikaw ay mayor, yung vice mayor mo, kung ikaw ay governor, yung vice governor mo. Succession po ang ia-apply at hindi yung second placer rule. Ibig sabihin, ina-abandon po ng Korte Suprema yung dating desisyon sa Haloshos versus COMELEC na ang dapat nakakaupo ay yung second placer. Okay. Ayon kay Garcia, aplikable lang ito sa mga posisyong may succession at hindi sa congressional at senatorial seats. Ito anya ang tatalakayin ng COMELEC and Bank bago sila magsumite ng motion for reconsideration sa Korte Suprema. Kung ganitong alam na namin na may desisyon ang Korte Suprema sa ganyan, sabihin na natin na kami magmo-motion for reconsideration, ang isang katanungan ay dapat bang magtuloy ang COMELEC sa paglalabas ng mga desisyon na ang pauupuin pa rin namin ay yung second placer. Second placer. O ganong alam namin na may desisyon para namang in bad faith ang Commission ng Election. So, ibig sabihin, hindi po ba pinakamagandang gawin ng COMELEC ay hintayin yung pinakapinal na desisyon ng Korte Suprema sa bagay na ito. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.